ko naman pwede sisihin din yung tatay niya o pwede siguro yung sarili ko dahil pumasok ako sa ganung kagulong pati yung bata na damay. Kontento na sana kung makakasama ko pa siya lalo. Mas kontento na kami, kumbaga. Parang kasi kulang eh. Laging may kulang, kumbaga. Lagi ko siyang hinahanap. Nangulila talaga ako sa kanya. Nangungulila araw-araw. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin kahit na, kumbaga matagal na, kumbaga dapat nalimutan ko na siya. Hindi ko siya nakakalimutan. Wala akong sinisisi. Hindi ko naman pwede sisihin din yung tatay niya o pwede siguro yung sarili ko dahil pumasok ako sa ganung sitwasyon. Hindi ko man lang naisip na pati yung bata madadamay. Pero kung pagsisisi, wala. Kaya maligaya ako nung nilabas ko siya, walang pagsisisi. Ang pinagsisisihan ko lang kung bakit pumayag ako na mawalay siya sa akin. Akala ko naman nung tong tatay ko, kukunin niya yung bata, ibibigay sa akin. Ang ginawa nung tatay ko, binigay sa kanya. Matalinong bata siya, bibo. Marunong na siya magbilang, kumbaga. Pag tinanong mo yung pangalan niya, nakakasagot na siya kung anong pangalan niya. Yung saya nung unang first baby, naramdaman ko sa kanya. Kasi siya ang kauna-una ng baby ko eh. Masayang-masaya ako na makita siya. Sana makapiling ko siya man lang kahit sandali. Kahit makita ko lang siya. Naku, tagal-tagal ko na siyang hinahanap. Gusto ko na siyang makita. Pasensya na talaga. Gusto ko siyang makita talaga, te. Pasensya na po. Hindi, okay lang. Ano problema mo? Gusto ko na siyang makita. Uy, pwede naman eh. Bakit nag-ano ka pa? Hindi ko kayo mahanap. Saan ko na kayo pinupuntahan. Hindi nagtagal, bumungad kay Merlita ang kanyang prinsesa. Hindi sapat para kay Merlita na maging ina sa 3 niyang anak dahil alam niya may pang-4 pa siyang anak na 2 dekada na niyang hindi nakikita. Handa na ba si Merlita sa muling pagkukrus ng kanilang landas? Bawat isa sa atin may mga kamaliang napagdaraanan sa buhay. At para kay Merlita, isa sa mga kamaliang yon ang pagiging isang batang ina. Hindi ko naman pwede sisihin din yung tatay niya o pwede siguro yung sarili ko dahil pumasok ako sa ganung kagulong pati yung bata na damay. At ang kamaliang yon, ang mga mapapait na bahagi ng kanyang nakaraan, pilit na niyang kinalimutan. Ngayon, sinisigurado na lang niyang hindi napapabayaan ang kapakanan ng kanyang mga tsikiting. At kahit tila masaya na si Merlita, meron pa rin palang bahagi ng kanyang nakaraan na kanyang hinahanap-hanap. Kontento na sana kung makakasama ko pa siya lalo. Mas kontento na kami, kumbaga. Parang kasi kulang eh. Laging may kulang, kumbaga. Lagi ko siyang hinahanap. Ang tinutukoy ni Merlita ang kanyang natatanging hiyas, ang kanyang unika iha na si Yolanda, 18 taon na niyang hindi nakikita. Nangulila talaga ako sa kanya. Nangungulila araw-araw. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin kahit na, kumbaga matagal na, kumbaga dapat nalimutan ko na siya. Hindi ko siya nakakalimutan. Ang pangungulila ni Merlita, nag-ugat sa hindi pagkakaunawaan nila ng dati niyang asawang si Orlando. Napangasawa ni Merlita si Orlando nung 14 anyos pa lang siya at sa kanyang murang edad noon, nagawa niyang isilang si Yolanda. Bata pa noon si Merlita at hindi pa niya naiintindihan ang kasabihan na ang kasal hindi mainit na kanin na kapag isinubot na paso, pwedeng ilwa. Wala akong sinisisi. Hindi ko naman pwede sisihin din yung tatay niya o pwede siguro yung sarili ko dahil pumasok ako sa ganung sitwasyon. Hindi ko man lang naisip na pati yung bata madadamay. Pero kung pagsisisi, wala. Kaya maligaya ako nung nilabas ko siya, walang pagsisisi. Ang pinagsisisihan ko lang kung bakit pumayag ako na mawalay siya sa akin. Lalasan ko akin.
Bagamat tila normal na ang pag-aaway para kina Merlita at ang asawa niya noon na si Orlando, iba ang pagtatalong naganap nung 2 taong gulang pa lang si Yolanda. Nagkabantaan na kasi sila ng hiwalayan noong mga panahon yun ni Orlando at ang walang kamalay-malay na si Yolanda, kanilang pinag-agawan. At bago pa man may masaktan, dumating ang ama ni Merlita para mamagitan. Akala ko naman nung tong tatay ko, kukunin niya yung bata, ibibigay sa akin. Ang ginawa nung tatay ko, binigay sa kanya. Natapos nga ang gulo, ngunit si Merlita iniwan na ng kanyang asawa at anak. Pinaghirapan ko yun ang 7 na buwan sa tiyan ko. Wala tayong magawa kasi nga siya nalagay bayan mo na eh. Matapos ang paghiwalay, nakapangasawang muli si Merlita at nagkaroon ng 3 pang anak na lalaki. At tuwing nakikita ni Merlita ang mga ito, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang anak na si Yolanda. Minsan nga kinakausap ko na nga yung picture eh. Hanapin mo naman ako para magkita na tayo. Tuwing kinakausap ni Merlita ang mga larawan ng kanyang anak, muli siyang bumabalik sa nakaraan, sa kanyang mga alaala kay Yolanda. Matalinong bata siya, bibo. Marunong na siya magbilang, kumbaga. Pag tinanong mo yung pangalan niya, nakakasagot na siya kung anong pangalan niya. Yung saya nung unang first baby, naramdaman ko sa kanya. Kasi siya ang kauna-unahang baby ko eh. Si Merlita, hindi na kukontento sa kakatingin sa mga larawan. Kaya naman halos lahat na yata ng lugar na maisipan, napuntahan na niya, mahanap lang si Yolanda. Baka nga ngayon, malaki na siya. Baka may asawa na rin, ganun. Baka may apo na ako sa kanya. Kasi 20 anyos. Baka sa edad, kagaya ng edad ko rin, maagang nag-asawa. Baka maaga rin siya nakapag-asawa. Kapag nabibigo sa paghahanap, dinadaan na lang niya ito sa pagko-cross-stitch. Ngunit kahit sa kanyang pananahi, si Yolanda pa rin ang kanyang nakikita. Masayang-masaya ako na makita siya. Sana makapiling ko siya man lang kahit sandali. Kahit makita ko lang siya. Naku, tagal-tagal ko na siyang hinahanap. Gusto ko na siyang makita. Ayon kay Merlita, Lando ang palayaw ng dati niyang asawa na si Orlando Mejica. Dada naman ang tawag niya kay Yolanda. At base naman sa aming pananaliksik, huling beses na nagparehistro bilang botante si Lando sa Barangay Dulong Bayan sa May Bacoor sa Cavite. Bit-bit ang mga impormasyong ito. Sinamahan namin si Merlita papuntang Bacoor para mahanap ang pinaka-aasam niyang anak. Masaya. Parang pakiramdam ko makikita ko siya. Hindi kagaya no, nangangapang kapang-kapa talaga. Alam ko rin doon eh. Pinakita Pagdating ng Barangay Dulong Bayan, panay na ang kanyang pagtatanong. Magtatanong po sana ako kung nakakilala niyo to. Sino yan? Bali siya yung mister ko. Ito yung mister mo dati. Oho. Then ito. Ito yung anak ko. Ito yung maliit na ito? Hinahanap ko. Ano ang pangalan nito? Ito po Orlando Mejica po. Orlando Mejica. Opo. Mexico. Mexica. Mexica. So ito, hilala ko ito kasi naging kapitbahay namin. Kapitbahay namin sa likod ng bahay. Pero umalis na to, lumipat na ng ibang bahay. Lumipat na sila. Ang pagkaalam ko, nasa Alapan sila ngayon. Hindi ko Kaya nga, doon mo dapat hahanapin pa natin ngayon kung saan naroon sila. Bali kilala niyo siya. Kilala ko to si pati yung Mang anak ko. Lando. Si Yolanda. Oo. Oo, kilala ko yung maliit na bata pa siya noon. Diyan nakita ko siya. Kasi classmate din ata ng mga anak ko yan. Ba't nahiwalay sa iyo? Maswerte si Merlita dahil sa unang pagtatanong pa lang niya, may nakakakilala na sa kanyang hinahanap. Alam niyo yung nalipatan nila? Hindi ko pa alam. Ngayon, meron akong mapapagtanungan siguro doon kung nandoon sila nga hanggang ngayon. Agad naming tinungo ang Barangay Alapan sa May Imos, Cavite. Agad uli kaming nagtanong-tanong pagdating ng Barangay Alapan. Magtatanong po sana kami kung nakikilala niyo po ito. Si Orlando Mejica po. Medyo familiar yung mukha niya sa akin, pero hindi ko siya kilala. Maya-maya lang, dumating ang barangay captain
Ngunit tila iba ang ihip ng hangin dito. Wala kasing direktang taga-barangay na nakakakilala kay Lando. Sinamahan na lang kami ni Kapitan Chodulo sa paghahanap. Hanggang sa dalhin kami ng aming pagtatanong sa compound na ito. Hindi, siya daw si Pe. Sino? Si Pe nga yata siya eh. Ano po yun? Ate Pe, hindi na ako kilala. Hindi ko matandaan. Ay, sa pinto. Sino ka? Si Lando po, nasaan? Ante mo na, sino ka nga? Ako si Marlene. Ah! Hindi niyo na matandaan. Hindi na kita matandaan. Pasensya na. Ay, Diyos ko! Ate Pe! Yung anak ko! Gusto ko makita! Si Merlita, wala pa man sa harap ang hinahanap na anak. Umaapaw na ang emosyon. Pasensya na talaga. Gusto ko siyang makita talaga, te. Pasensya na po. Okay lang. Gusto ko siyang makita. Uy, pwede naman eh. Bakit ano ka ba? Hindi mo kayo mahanap. Saan ko na kayo pinupuntahan? Hindi nagtagal, bumungad kay Merlita ang kanyang prinsesa. Pasensya na. Gusto ko nahanap. Diyos ko po. Kamukha ko pa yata. O mas maganda pa sa akin. Ayan, no, buntis na siya ngayon. Oh. Ay, Diyos ko. Pinyas. Pagpasok nila sa loob, ang unang pakikipagkwentuhan nilang mag-ina. Ang ganda ka. Diyos ko, miss. Natatandaan mo pa ba ako? Hindi na. Pasensya ka na. Patawarin mo na ako kung di man kita nalagaan. Okay po, wala po. Okay lang po. Masaya ka ba? Hindi ka pa na-expect. Hindi ko na kasi alam saan ako pupunta, kung paano kita hanapin, kung paano, sino kakausapin ko para mahanap kita eh. Kasi nung pa ako naghahanap sa'yo, noong pa, ngayon na lang kita nakita. Ay, Diyos ko. Galit ka sa akin. Hindi po. Baka galit ka sa akin ha. Pasensya na. Si Merlita, nag-uumapaw ang pananabik sa anak na dinadalangin niyang makita sa napakahabang panahon. Yung binyag niya. Ito lang ang naiwan niya eh. Yung binyag mo. Ako to. Ito, ikaw yan. Ito yung huling kita na natin yan. Bali, umabsent ka ngayon. Bukas, may pasok ka na. Paano kita maisasama? Pwede ba kita isama? Gusto kitang isama ngayon eh. Gusto kitang bitbitin. Gusto kitang iuwi. Paano ba to? Gusto kitang iuwi. Kung pwede nga lang, bitbitin na kita ngayon. Kompleto na. Dahil noon, lagi may kulang eh. Sabi ko nga, laging may patlang. Masaya po. Hindi ko po expect eh. Hindi ko rin na makikita ko pa siya. Darating na yung Mother's Day. Sabi ko sana regalo naman lang sa akin si Yolanda ko. Natupad. Ang galing ko mag-wish. Nakita na rin niya ang kanyang anak na malapit na rin palang maging isang ina. Simula ngayon, si Merlita magiging parte ng muli ng buhay ng kanyang panganay at ng kanyang magiging apo. Hello po! Kamusta ho kayo?
Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.